Magandang araw sa lahat. Ngayon tayo ay dumako sa itatalakay ng 2 pangkat. At bago tayo magsimula, tayo muna ay magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, aming Panginoon, salamat sa lahat ng mga biyayang iyong binigay sa amin. At naway iyong gabayan ang mga tagapagulat ngayon na maaging mabisa ang aming pagtuturo. Sana iyo kaming ipagmulat ang aming isipan at puso sa karunungan at hindi sana kayo magsawang proteksyonan kami sa masasamang bagay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon, magandang araw muli sa lahat. Tayo ay magsisimula at dumako sa konsepto ng bayani. At bago ito, ano nga ba dahil nga tayo ay dadako sa konsepto ng bayani, bakit nga ba ito ay ating kinakailangang bigyang pansin at bigyang pagtuunan ng karunungan? Ngayon, sa susunod na pahina, ating makikita ang isang tanong dyan, bakit nga ba ang konsepto ng bayani ay isang napapanahong isyong lokal at nasyonal? Ang konsepto ng bayani ay laging napapanahon sa lipunan dahil sa kanyang kahalagahan sa pagpapakita ng mga halimbawa sa kabayanihan, katapangan at pagmamalasakit sa bayan. Ang bayani ay naging sentro at inspirasyon sa pagkikilala ng katangiang dapat tularan ng mamamayan. Sa napapanahong isyo, maaaring lumitaw ang mga bagong bayani o muling magpakilala ang kilalang bayani base sa pangangailangan ng lipunan. Ang mga pangyayari sa kasalukuyan tulad ng krisis, pagbabago ng politika o hamon sa lipunan ay maaaring magdulot ng pagbabagong pangangailangan ng kabayanihan. Minsan din, ang pagpapalawak ng konsepto ng bayani ay nangyayari upang masaksihan at bigyang halaga ang iba't ibang uri ng kabayanihan, hindi lamang sa mga militar na gawain, kundi pati na rin sa simpleng gawa ng kabutihan at pagtulong sa kapwa. Ang mga ito ay nagbibigay daan sa pagpapalawak at pag-unawa at pag-apula sa kabayanihan ng iba't ibang larangan. Sa susunod na pahina, dyan, bayani. Ang salitang bayani ay nakaugnay sa bayan na nagkakaroon ng pagbabago batay sa pangangailangan ng bayan. Ito rin ay pantukoy sa salitang mandirigma, kabayanihan at pagiging magiting o matapang. Sa susunod naman na pahina, ang konsepto ng bayani ay malaganap at nagtatagal na umaabot sa panahon, kultura at edad. Bagamat lumipas na ang yugto ng mga kinikilala nating mga tao na nag-alay sa kanilang buhay upang mabago ang kasaysayan, patuloy pa rin ang ating paggunita sa kanila. At narito naman ang 2 tao na may makasaysayang o makabuluhang kabayanihang nagawa sa ating bansa. At ngayon, nais ko sanang mabasa ang inyong opinyon sa 2 bayani nakikita niyo dyan, si Dr. Jose Rizal at si Andres Bonifacio. Ang nasa kaliwang bahagi, yan ay si Dr. Jose Rizal at ang nasa kanan naman ay si Andres Bonifacio. Maaari kayong kumuha ng papel at isulat ang inyong opinyon at ipasa ito sa akin. Ngunit huwag mag-alala, bagamat walang tama at maling opinyon o ideya sa tanong na ito. Ngayon, alam kong may iba't ibang opinion kayo at ang 2 bayani na si Jose Rizal at si Andres Bonifacio ay may parehong may mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Sila ay nagpapakita ng kabayanihan sa kanilang sariling paraan at may kanya-kanyang kontribusyon sa pagpakikibaka para sa kalayaan ng bayan. Dumako tayo kay Rizal, na kilala sa kanyang pagiging pambansang bayani dahil sa kanyang mga akda, filosofiya na nagtulak ng pagmamahal sa bayan at pagpapalawak ng kamalayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga
sulatin na Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ipinakita niya ang mga suliranin ng lipunan na nagmulat ng mga Pilipino sa kalagayan ng ating bansa. Sa kabilang banda naman, si Andres Bonifacio ay kilala bilang ama ng himagsikan dahil sa kanyang papel sa pagtatag ng Katipunan, isang sekretong samahan na nanguna sa armadong pakikibaka laban sa Kastila. Si Bonifacio ay nagdala ng himagsikan mula sa basihang sosyal at pang-ekonomiya at siya ang nagtulak ng diretsyang labanan para sa kalayaan ng Pilipinas. Kaya't sa saglit na paghahambing, mahalaga ang kanilang parehong kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Rizal sa pamamagitan ng kanyang mga akda at kaalaman, habang si Bonifacio sa pamamagitan ng pakikibaka at pagpapalakas ng revolusyonaryong kilusan. Pareho silang may magtaguyod ng kabayanihan at kani-kanilang pamamaraan upang mabuo ang nasyonalismo at paghanap ng kalayaan sa ating bansa. Sa susunod na pahina naman, lingid sa ating kaalaman dito sa Pilipinas, wala pang opisyal na batas o proklamasyon mula sa pamahalaan na nagtatakda ng isang opisyal na pambansang bayani. Ang pagtukoy sa pambansang bayani ay mas higit na batay sa pambansang kagustuhan, opinyon ng mga tao at kasaysayan. Kaya naman, sa susunod na mag-uulat, ibibigay linaw at malalaman natin kung ano nga ba ang batayan para maging isang bayani. At ito naman, sa yung makikita dyan, ang isang tao ay mahihirang na bayani sa kanilang sariling paraan. Ngayon, sino nga ba ang bayani sa iyong buhay? Maaari nyo muli itong kumuha kayo ng papel dyan at isulat nyo ang kanyang mga opinyon at ipasa sa akin. At ako naman inyong pahintulutan na magbahagi ng aking sariling opinyon ukol sa tanong na yan. Para sa akin, may tuturing kong bayani ang aking mga magulang sapagkat nagpapakita sila ng katangiang pagiging magiting, matapang at matatag. Sa dinami-raming hamon na dumating sa aming pamilya, nanatiling matatag ang aking ama, nakipagsapalaran sa ibang bansa upang makakuha ng sapat na sweldo para pangtustus sa aming mga pangangailangan. Kahit malayo siya, hindi pa rin nawawalan ng lakas ng loob ang aking ama na magpatuloy at lumaban sa pagsubok ng buhay, kahit na nasa ibang bansa siya at malayo sa amin. At aking ina naman na kahit siya lamang ang naiwang nagpalaki sa amin dito sa Cebu, hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Hindi pa rin siya sumuko at patuloy pa rin na lumalaban sa agos at unos ng buhay. Hindi nagkulang ng gabay at aruga ang aking ina at aking ama sa pagpapalaki sa amin. Sa makatuwid, napakaraming sakripisyo ang naibigay ng aking mga magulang para sa aming magkakapatid. Sila ang maituturing kong bayani ng aking buhay. Ngayon, maaari kayong magbigay din ng inyong ideya. Gusto nyo, ito lang ay inyong pasa para sa aking private message. Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay itatalakay ko sa inyo ang mga batayan upang maging bayani. Ang mga batayang ito ay binuo ng National Heroes Committee. Una, ang mga konsepto ng bansa at pagtatapos ay naglalayong makamtan ang kalayaan ng bansa sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pagsusumikap ng mamamayan. Ito ay pagpapakita ng determinasyon na maging malaya at matagumpay sa pagtatapos ng mga hamon at pagsubok. So yan yung mga ilan sa mga karakteristik ng isang bayani. Pangalawa naman, ang mga nagtatakda at nagbibigay ng kontribusyon sa isang bansa o sistema o buhay para sa kalayaan at kaayusan ng isang bansa ay naglalarawan ng mga individual o grupo na nagtatrabaho upang mapanatili at mapabuti ang mga pangkalahatang kapakanan ng kanilang bansa, gaya ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya nga, kapag
ang isang halimbawa, presidente ay namatay, ito ay ililibing sa libingan ng mga bayani dahil sila ay tinuturing ding mga bayani ng ating bansa. Itinataguyod nila ang ating bansa para mapanatili at mapabuti ang pangkalahatang kapakanan nito. Ang kanilang mga gawain ay maaaring magtagumpay ng pagsulong ng demokrasya, pagsulong ng mga batas, or pagsulong ng mga proyektong makikinabang ang nakakarami. Sa pamamagitan ng kanilang kontribusyon, nagiging posible ang pag-unlad at pagkakaroon ng mas maayos na pamumuhay para sa lahat. Pangatlo naman na batayan, ang ibig sabihin nito ay ang bayani raw sa kanyang paghanap ng kabayanihan ay nagtataglay ng pangmatagalang pananaw. Iniisip niya ang hinaharap at ang epekto ng kanyang mga gawain sa mga susunod na henerasyon, gaya ng mga bayani natin noon. Kung saan, yung pananaw nila na magkaroon ng demokrasya, kalayaan ng Pilipinas, ngayon ay nandito na. Atin ang natutunghayan at tayo isa sa mga nakikinabang ito. Sa pamamagitan ng kanilang pagkilos, nais lang mag-iwan ng inspirasyon at halimbawa para sa mga darating na henerasyon na maaring magsilbing gabay at motibasyon sa kanilang sariling mga paglalakbay. Pang-apat, ang panghuli, ang pagpili ng isang bayani ay hindi lamang simpleng pagsasalaysay ng nakaraan. Ito'y pag-uunlad ng isang tao sa kabila ng hamon ng kanilang panahon. Ito'y paghahanap ng mga halimbawa ng tapang, integridad at dedikasyon na nagbigay ng inspirasyon sa iba. So, sa ngayon naman, sa panahong ito, ang bagong konsepto ng salitang bayani sa kasalukuyang panahon ay binigyan natin ng katumbas na kahulugan sa pagsasakripisyo. Ito ay pagsasakripisyo ng isang individual, hindi para sa kanyang sariling ikabubuti, ngunit handa niyang gawin ang lahat para sa kapakanan ng iba. Sila rin ay mga taong itinuturing na handang magserbisyo para sa bayan, lalo na sa ikabubuti ng ating bansa. Ngayon, sa susunod na pahina ay ating tutunghayan ang mga magiting nating mga frontliners sa panahon ng enhanced community quarantine na itinuturing nating mga modern heroes sa panahong ito. Sa mga tao, sana mag-stay sa bahay, sumunod sa batas. Lilipas din naman po ito, makiisa na lang po tayo sa ating pinapatupad na enhanced community quarantine. Kami sa Bureau of Fire Protection patuloy na lumalaban, patuloy na nagsiservisyo sa bayan dahil ito ang aming sinumpaang tungkulin at gusto namin makaligtas bawat mamamayan. Naistayin ko kami lahat. I-miss namin, hindi namin makita yung aming pamilya. Tiis pa rin sa tawag po ng trabaho namin. Busod na rin ang tawag ng ating tungkulin, kaakibat ng ating mga sinumpaang sa ating bayan. Tayo po'y may pananagutan hindi lamang po sa Diyos, kundi po sa ating mga kababayan. Kaya kung anuman po ang ating pwedeng itulong habang tayo pa ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw, ay ating pong gagawin. Ito po ay isang kuhuling po sa atin. Natulungan po natin ang mga nahihirapan.
everyone to stay at home. Dahil kung di kayo susunod, hindi natin makokontrol tong COVID-19. Gustong-gusto na rin namin umuwi at maging normal. Please stay at home. We can do this. We can fight. Pilipinas, kaya natin to. We are now in crisis. People are suffering. So if I have to get out of this as a doctor, who will help them? It's time for us to help each other so that we would feel what the doctor is, and the people would also know that we doctors are willing to sacrifice our lives for their sake also. So batay sa nakita nating palabas, no? Ang kahulugan ng isang bayani ay nabago sa buong panahon. Kung kaya masasabi natin ang isang tunay na buhay ng isang bayani araw-araw ay katulad ng isang pampanitikan na bayani. Ito ay isang taong inuuna ang iba bago ang sarili para sa isang mabuting layunin. Karaniwang nagpapakita sila ng mga katangian ng pagiging handa, makasarili, pakikiramay at katapangan kagaya na ng mga frontliners natin sa panahon ng COVID-19. Ngayon, sa susunod na talakayin, atin namang tunghayan ang tungkol sa mga programang pangkalusugan. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Switzel Suaco at ngayon po ay dumayo naman tayo o tatalakayin natin ang programang pangkalusugan. So, bakit nga ba mahalaga ang pagpapatupad ng programang pangkalusugan sa Pilipinas? Ang pagpapatupad ng programang pangkalusugan ay mahalaga upang mapanatili ang kabutihan at kahalagahan ng kalusugan ng isang komunidad. Ito ay naglalayong magbigay ng masusing pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan, magsagawa ng mga preventive measures at tiyakin ang akses sa mga serbisyong pangkalusugan upang maiwasan ang mga sakit at mapanatili ang aktibong pamumuhay. Ang pag-unawa sa programang pangkalusugan sa Pilipinas ay mahalaga sapagkat ito ay may malaking epekto sa kabuuang kalusugan at kagalingan ng mamamayan. Ang mga programang ito ay tumututok sa mga pangunahing suliraning pangkalusugan tulad ng malnutrisyon, kawalan ng akses sa tamang serbisyong pangkalusugan, paglaganap ng mga sakit at iba pa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng atensyon sa programang pangkalusugan, maaaring mapabuti ang kalusugan ng nakararami at mapababa ang mortality rate. Bukod dito, ang tamang kaalaman sa programang pangkalusugan ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan na maging responsabling kasapi ng lipunan sa pag-aalaga ng kanilang sariling kalusugan at makilahok sa mga hakbang ng gobyerno para sa pangkalahatang kapakanan. At dito po natatapos ang aking pag-uulat at ngayon po ay dumayo naman tayo sa susunod na mag-uulat o magbabahagi ng kanyang kaalaman na si Binibining Melesa Rodriguez. Ang susunod na tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa kagawaran ng kalusugan. So bakit nga ba ito ipinapatupad ng pamahalaan ng DOH? So ipinapatupad ito upang mangalagaan at mapanatili ang kalusugan ng mamamayan sa isang bansa. Ipinapatupad ito ng pamahalaan upang magsagawa ng mga programa at proyekto na naglalayong mapabuti ang kalusugan ng publiko at mangangalaga sa kapakanan ng mamamayan sa aspeto ng kalusugan. So ang DOH ay may malaking papel sa pagmonitor ng mga karamdaman, pagpapatupad ng mga patakaran sa kalusugan at higit sa lahat, sila ang nagpaplano ng mga hakbang upang mapanatili ang kabuuang kalusugan ng bansa. Base sa aking pananaliksik, ang Department of Health ay itinatag sa Pilipinas noong Enero 26, 1973 sa ilalim ng Presidential Decree No. 851 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos.
So, ang DOH o Kagawaran ng Kalusugan ay isang ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas na responsable sa pagpaplano, pagpapatupad at pagpapalakad ng mga patakaran at programa para sa kalusugan ng mga mamamayan. Ang pangunahing layunin ng DOH ay mapanatili at mapabuti ang kalusugan ng publiko sa buong bansa. Ang Department of Health ay may iba't ibang layunin upang mapanatili at mapabuti ang kalusugan ng mga mamamayan. Ilan sa mga pangunahing layunin nito ay pagpapahayag ng patakaran. So, ang DOH ay nagtataguyod ng mga patakaran at regulasyon na may layuning mapanatili ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan sa ating bansa. Pangalawa, pangangalaga sa kalusugan. Layunin ng DOH din na siguraduhin may sapat na healthcare services para sa lahat, kabilang ang mga nangangailangan nito. Ikatatlo, pag-iwas sa sakit. Ang DOH ay may malaking papel sa pagpapalaganap ng impormasyon ukol sa mga pamaraan upang makaiwas sa sakit at pagsasagawa ng mga programa para sa prebensyon ng mga sakit. Pang-apat, pagtutok sa maternal at child health. Isa sa mga prioridad ng DOH ay pagpapabuti ng kalusugan ng mga ina at mga sanggol. Ikalima, ang pagsusulong ng edukasyon sa kalusugan. Layunin din ng DOH na magkakaroon ng malawakang kaalaman ang mamamayan ukol sa mga aspeto ng kalusugan upang mapanatili ang maayos na pamumuhay. Pang-anim, at higit sa lahat ito ang pangwakas na layunin. Mamamahagi ng public health information. Ang DOH ay nagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko tungkol sa mga pangunahing issue sa kalusugan at pangyayari para sa kamalayan at edukasyon. So, ang mga layunin na ito ay naglalayo na mapaunlad at mapanatili ang kalusugan ng populasyon sa pangkalahatan. Sa paglipas ng panahon, ang DOH ay patuloy na nag-i-evolve upang mas mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga pangangailangan sa kalusugan ng ating bansa. Ito ay naging sentro sa pangangasiwa at koordinasyon para sa mga patakaran at programa sa pangkalusugan, kasama na ang pagtugon sa mga krisis at mga sakuna. Mahalaga ba ang DOH sa ating bansa? Bakit? Mahalaga ito dahil ito ay nangangalaga sa kalusugan. So, ang DOH ay nangunguna sa pagbibigay ng pangunahing serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan. Ito ang ahensyang nagpapatupad ng mga programa para sa immunisasyon, prenatal care, family planning, at iba pang serbisyong pangkalusugan. Pangalawa, mahalaga ito dahil ito ay tungkol sa epidemya at sakuna. So, sa oras ng epidemya or natural na kalamidad, ang DOH ay may mahalagang papel sa pagtugon at pagtutok sa pangangailangan ng kalusugan ng mamamayan. Ito ang nagpamamahagi ng mga impormasyon, nag-oorganisa ng mga medical services o medical response at nagtuturo ng mga hakbang para sa kaligtasan. Pangatlo, ang pag-iwas sa sakit. So, ang DOH ay may mahalagang papel sa pag-iwas at pagkontrol ng mga sakit sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programa para sa immunization, contact tracing at iba pang public health measures. Pang-apat, pagtutok sa kaligtasan. Ipinatutupad ng DOH sa mga regulasyon at patakaran upang tiyakin ang kalidad at kaligtasan ng mga serbisyong pangkalusugan at mga produktong pangkalusugan. Panglima, pagsasagawa ng edukasyon sa kalusugan. So, ang DOH ay naglalakbay sa pagbibigay ng tamang edukasyon sa kalusugan.
sa publiko. Ito ay nagpapalawak ng kaalaman at nagbibigay ng mga impormasyon na nagtataguyod ng maayos na pangangalaga sa sariling kalusugan. So ano sa tingin niyo ang mangyayari pag wala ang DOH pag hindi ito ipinapatupad ng ating pamahalaan? So kung wala ang DOH, maaaring magkaroon tayo ng malubhang epekto sa pangangalaga ng ating kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan. Kagaya ng kawalan ng coordinated public health response, maaaring humantong tayo sa kawalan ng maayos at sistematikong mga health emergency. Kawalan ng access sa serbisyong pangkalusugan, maaaring pagtaas ng bilang ng mga sakit dahil alam naman natin na ang DOH ang nangunguna sa pagsusulong ng pag-iwas at pagkontrol ng mga sakit. Maaari ding mawalan ng regulasyon sa kalidad ng kalusugan, kagaya ng sabi ko na ang papel ng DOH ang pagpapatupad ng regulasyon at patakaran upang tiyakin ang kalidad at kaligtasan ng mga serbisyong pangkalusugan at produkto. Ang kakulangan nito ay maaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mamamayan. Noong Pebrero 14, 1975, nilagdaan ni Pangulong Fidel V. Ramos ang batas RA 7875, kilala bilang National Health Insurance Act or NHI. Ito ay isang pangunahing bahagi ng panlipunang batas na nangangako na magbibigay ng pinansyal na akses sa dekalidad na pangangalagang pangkalusugan. Ang programa ng sigurong pangkalusugan ng gobyerno na itinatag sa batas na ito na dapat magkaloob ng pangkalusugan at masisigurado na abot kaya, katanggap-tanggap, magagamit at na-access na serbisyo para sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas. Halimbawa nito ay ang PhilHealth. Isa ang PhilHealth insurance provider na pinamahalaan ng gobyerno ng Pilipinas upang magbigay ng mga benepisyo sa health insurance para sa mga mamamayan ng bansa. Para sa isang maliit na halaga ng pera na sakop sa sweldo ng mamamayan at employer. Huli, layunin nito ang maprotektahan mula sa mga gastusing medikal na nakakagambala sa pananalapi ng nagreresulta mula sa isang sakit, aksidente o kapansanan. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito po ako sa inyong harapan para magbigay ng patungkol at kaalaman sa pagbabakuna o imunisasyon. Unang-una sa lahat, bago ko simulan, ay gusto ko munang bumati sa inyong lahat na magandang gabi at maligayang Pasko. So, pabalik tayo sa pagbabakuna o imunisasyon. So, ang pagbabakuna o imunisasyon ng mga bata laban sa mga sakit gaya ng diarrhea, polio, tigdas at trangkaso. Alam naman nating lahat na ito ay mga karaniwang mga karamdaman o sakit na makukuha natin. At ito ay sinisagawa ito ng mga sentrong pangkalusugan o health center sa iba't ibang bahagi ng relihiyon. Kahit saan dito sa Pilipinas o ibang bansa man ay walang pinipiling tao para magkaroon ng mga sakit. At isa din dito ang pabakuna o imunisasyon ang nakatutulong sa atin para ilayo tayo sa mga ganitong sanhi. So, patungkol naman dito at meron akong karagdagang impormasyon, ang bakuna o pagbabakuna ay pagbigay ng isang tao ng isang sustansyang nagkakasanhi ng tugon mula sa immuno. So, tulad na nga natin ng nung nakaraang taon, meron tayo na COVID-19. So, COVID-19 ay meron ding ang pamahalaan ay meron ding ibinigay na isang bakuna para tayo ay maipalayo at hindi madaling makakuha ng mga ganoong sakit. So, isang paraan ng sistemang immuno paglaban ng katawan sa mga infeksyon.
Dahil sa tugon ng sistemang immuno, mas mababa ang mga pagkakataon na magkaroon ng impeksyon ang isang tao. Kapag nabantad ang isang tao sa virus o bakteryang nakapagdurulot ng sakit, mapaglalaban ito ng tao at hindi siya magkakaroon ng karamdaman. So gaya nga ng sinabi ko kanina lang ay kapag tayo ay nabakunahan sa anumang balak na may mga sanhi na darating sa ating pangkalusugan, ito ay hindi madaling makukuha natin. Yun lang po. Magandang araw sa lahat at lalo na sa inyo Ginoong Bacho. So ako si Ginoong Jonel Sasing at ang aking pong paksa ngayon ay tungkol pa rin sa ating kalusugan at ito ay tinatawag na Complete Treatment Pack. So ano nga ba ang Complete Treatment Pack? Ang layunin ng programang ito ay tugunan ang pangailangan ng mahihirap na mamamayan sa kalusugan at bigyan ng gamot lalo na sa mga pangunahing sakit sa bansa. Ito ay programa ng DOH na tumutulong na ma-access ng gamot na idinisenyo upang maabot ang pinakamahirap na mamamayan na may kompletong regimen sa paggamot para sa mga pinakamalaga at pinakakomon na sakit sa bansa. So, you have an idea, meron na kayong ideya kung ano ang Complete Treatment Pack. Ito ay isang programa ng DOH kung saan ang mga mahirap na Pilipino ay tinutugunan ng gamot para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At ang klase ng sakit na ito ay pinaka-common at ang pinakamahalagang sakit sa bansa na kailangan nating tugunin. So ano sa tingin niyo mga pangunahing sakit sa bansa? Pwede dito ang COVID-19, diarrhea, polio, tigdas, trangkaso para sa mga bata, at paging HIV/AIDS para sa lahat, at dengue para rin sa mga bata. So, nang dahil sa programang Complete Treatment Pack, maisasakuptuparan ang pangunahing pangangailangan ng mga mahihirap na Pilipino, ang kanilang pangunahing pangangailangan lalong-lalo na sa pangkalusugan. Since hindi lahat ng mga Pilipino ay kayang matugunan ang kanilang pangangailangan pangkalusugan, tumutulong ang programang Complete Treatment Pack na bigyan ng solusyon ito. So, since hindi lahat ng mga Pilipino ay pinagpala at merong kakayahan na pwedeng mabili nilang kanilang gusto, at marami ring mga Pilipino na mahihirap, sabihin natin sa simple na salita. So, maraming mga Pilipino ang mahihirap at nagkakaroon ng problemang pinansyal at hindi nila kayang tugunan ang kanilang pangailangan sa aspetong pangkalusugan. Kaya naman ang programang Complete Treatment Pack ang magbibigay sa iyo ng solusyon, ng agarang solusyon at mabigyan ng action agad para sa mga Pilipino. So bakit mahalaga ang kalusugan ng isang tao para sa iyo? Bakit nga ba mahalaga ang kalusugan ng isang tao? Dahil nga ang kalusugan ng isang tao ay isang estado ng pagiging masigla ang isip, katawan at pakikitungo sa iba. Ang kalusugan ay isa ring karapatan ng bawat tao sa mundo. So since ang kalusugan ay isa sa pinakamalagang aspeto sa sinabi ko nga kanina lang, isang pinakamalaking aspeto ng ating buhay na kailangan nating pangalagaan. Dahil ika nga nila, health is always wealth, di ba? At nakapaloob na dito ang programang pagpapakuna para sa mga bata, programa sa mga ina at kababaihan na mapapanatili ang kalusugan nila hanggang sa panganganak, at TB at health center na tumutulong sa mga taong may sakit na tuberculosis at iba pang nakakahawang sakit tulad ng HIV/AIDS, pneumonia at hepatitis. So natutulungan ng Complete Treatment Pack na
maisasakotparan lahat ng ito at mabigyan ng solusyon ang mga taong may problemang pinansyal at sumusulong din ang programang ito na puntahan yung mga rural areas or remote areas na nangangailangan ng tulong para sa mga taong may sakit. So, yun lang po ang aking paksa. I hope sana may natutunan kayo sa aking paksa, sa aking tinalakay at magandang araw. So, magandang gabi sa lahat. Ako nga pala si Shaloan Ismotisilio at ako ay isa sa mga reporter ng Group 2. So, ang aking topic ngayong gabi ay ang programa para sa mga ina at kababaihan. So, ito ay isa sa mga pangunahing programa ng pamahalaan para sa kalusugan. Dito binibigyan sila ng libreng bitamina, bakuna, laban sa mga sakit gaya ng neo, tetanus at marami pang iba. So maraming halimbawa ang programa para sa mga ina at kababaihan. Isa na lamang nito ay ang prenatal care programs. So nabibilang dito ay ang regular na check-ups, pagbibigay ng bitamina at edukasyon para sa mga buntis. Ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng sapat na suporta para sa malusog na pagbubuntis, nababawasan ang panganib sa kalusugan ng ina at sanggol. Pangalawang halimbawa nito ay ang family planning services. Dito ay nagiging accessible ang contraceptives and dito din nagbibigay sila ng family planning counseling. So ito ay mahalaga dahil binibigyan ang mga kababaihan ng kapangyarihan sa pagpaplano ng kanilang pamilya at nagbubungan ng mas maayon na kalusugan at kabukasan. So dito rin ay nabibilang ang breastfeeding support programs. Halimbawa nito ay ang lactation support at breastfeeding education. So dito ay nagbibigay ng suporta. Ito ay nagbibigay ng suporta sa tamang breastfeeding, nag-aambag sa malusog na pag-unlad ng sanggol at nagpapabawas ng panganib sa ina. At ang pang-apat nito ay ang women's health education. Halimbawa nito ay ang mga seminars, workshops at educational materials na binibigay sa barangay o sa lungsod. Dito ay nagbibigay sila ng impormasyon sa pangangalaga sa sariling kalusugan, nagpapataas ng kamalayan ukol sa sakit at karamdaman. So, ang panglima nito ay ang maternal and child health services. So, halimbawa ng maternal and child health services ay ang immunization programs, child wellness check-ups, at ito ay mahalaga dahil tumututok ito sa mga pangangalaga sa kalusugan ng ina at anak. Naglalayong maiwasan ang sakit at malnutrisyon. So, ang mga programang nabanggit dito ay mga mahalagang programa dahil nagbibigay sila ng komprehensibong pangangalaga at suporta para sa kalusugan ng mga ina at kababaihan. Ito ay nagre-resulta sa mas matatag na pamilya at kalusug at nakakatulong sa pangkalahatang kaunlaran ng komunidad. At iyon lamang po para sa aking topic. Maraming salamat. So magandang araw sa ating lahat. Ito po si Marifel Espinosa. So dadako naman tayo sa programa laban sa iba pang mga sakit. So ang ilang mga sakit gaya ng tuberculosis o mas kilala natin sa tawag na TB ay madali nang malunasan sa tulong ng programa ng pamahalaan. Maliban sa walang bayad ang pagpapatingin, may mga gamot na ibinibigay ang mga health center para sa tuluyang pagaling ng mga mamamayang may karamdamang ito. So, ang programang ito ay ang TB Dots o Tutok Gamutan.
So, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang tuberculosis na sakit, ito ay isang infection sa baga dulot ng bakterya. So, ang TB dots o tutok gamutan ang pinakamabisang paraan para sa paggamot ng TB. Kailangan lamang ng di bababa sa 6 na buwang tuloy-tuloy na gamutan. Inumin ang mga gamot sa TB sa pang-araw-araw sa gabay ng isang health service provider. So, may mga programa rin sa pagpapalaganap ng impormasyon sa pag-iwas o tamang pagsugpo at paggamot ng human immune deficiency virus infection at acquired immune deficiency syndrome o mas kilala natin sa tawag na HIV and AIDS. Sa kasalukuyan, wala pang gamot o bakuna para malabanan ng sakit na ito, pero may mga AIDS counseling tayo ang pamalaan na pinapalaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa para maiwasan ang sakit na ito. Yun lamang po at magpuproceed na tayo sa next reporter. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Kimberly Sabal at ngayong araw at aking ipagpatuloy ang talakayin na inilahad ni Binibining Marifel tungkol sa programa laban sa mga sakit. So atin ang simulan. Gaya nga ng nabanggit ng unang naglalahad, isa sa mga sakit ang tuberculosis na ginawa ng programa ng pamahalaan kung paano ito malunasan. Katulad lamang ng pagbibigay ng libreng pagpapatingin o check-up at laganap ng mga impormasyon kung paano ito malunasan. So bukod sa tuberculosis, may iba ring sakit na pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan at ito ay ang COVID-19 o coronavirus disease. So alam naman natin kung ano itong klaseng sakit ang coronavirus, hindi ba? So ito ay isang respiratory illness. Nagdudulot ito ng karaniwang sintomas gaya ng ubo, sipon, at hirap sa paghinga o iba pang karaniwang sintomas ng respiratory infection. Sa madaling salita, isa itong nakakahawa at nakamamatay na sakit. So dahil nga mabilis itong makahawa, mabilis din itong kumalat sa buong mundo at nauri ito bilang isang pandemya. Kaya ang DOH, katuwang ng World Health Organization or WHO, ay nagsasagawa ng mga programa laban sa coronavirus disease. So ito yung mga programa na ipinatupad ng pamahalaan laban sa coronavirus. So una, meron tayo ditong vaccination program o pagbabakuna. So ito ay pinapatupad ng pamahalaan upang mabakunahan ang malaking bahagi ng bansa. So sa pamamagitan nito, mabawasan o maiiwasan ang pagdami ng mahahawaan ng mga tao. Pangalawa, yung testing and contact tracing. So ipinapatupad ito upang masuri at magkaroon ng contact tracing para mabilis matukoy ang at ma-isolate ang mga tao na may COVID. Pangatlo, community quarantine o lockdown. So, ipinatupad ito, mga patakaran tulad ng lockdowns or community quarantine upang mabawasan ang paglipat ng tao at kontrolin ang paglipat o pagkalat ng virus. Pang-apat, yung public health information campaign. So, pagbibigay ng malinaw na impormasyon sa publiko tungkol sa COVID-19 kasama na ang mga preventive measures. Kabilang na dito ang hand washing o kanang pagsusuot ng face mask at social distancing. Panglima, economic relief program. So pagbibigay tulong o suporta sa mga mamamayan na apektado sa panahon ng lockdowns o paghihigpit. So iyon lamang po ang aking parte ng paglalahad at sana may natutunan kayo. Maraming salamat.